Mga kababayan, maligayang pagbabalik po. Sana po ay nasa maayos tayo na kalagayan ngayong araw ng Biyernes, October 25, 2024. Meron tayong update sa lagay ng ating panahon at kay Bagyong Christine na atin pong minomonitor. But before that, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit po ng notification bell. Importante po yan para mamaya po at mga susunod natin na update ay ma-notify ko po kayo. So as of now mga kaibigan, inaasahan na po na lalabas ngayong araw po ng Biyernes ng Philippine Area of Responsibility. Ito nga pong si Bagyong Christine. As of now, ang lokasyon niya po ay narito sa 180 kilometers west of southwest of Sinait, Ilocos Sur. But take note, isa pa rin po siyang ganap na severe tropical storm or malakas na bagyo na may lakas po ng hangin na 95 kilometers per hour pa rin po. May bugso po na 145 kilometers per hour. Ang pagkilos naman po niya ay pa-westward sa bilis po na 20 kilometers per hour. Pero hindi lamang yan mga kaibigan ang ating minomonitor ngayon, dahil meron po tayo na track na papalapit po na bagyo sa loob po ng Philippine Area of Responsibility at inaasahan po sa mga susunod na araw or by next week ay papasok po ito sa ating par. Kung titignan nyo mga kaibigan, narito po ito po yung sinasabi natin na bagyo, tropical depression, and as of now may lakas po itong hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro na may bugso pumapalo sa 70 kilometers per hour. Pa-northwestward po ang kilo sa bilis na 35 kilometers per hour. Lokasyon po 2,405 dito po sa may bandang east of northeastern Mindanao. Ito po yung sinasabi natin mga kaibigan na Bagyong Leon kapag pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Mamaya explain ko sa inyo dahil nga po itong si Bagyong Christine ay posibleng mag-U-turn pabalik sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang ganap pa rin na bagyo by next week po yan mga kaibigan. Approximately October 29 po 2054, after nun po yan inaasahan na mag-U-turn sa loob ng ating bansa dahil po dito sa bagyong papasok sa ating bansa. So ang mangyayari, hahatakin niya ito nga pong si Bagyong Christine kapag nakapasok itong si Bagyong Leon sa loob po ng ating par. Bukod dyan mga kaibigan, meron ding isang na-monitor pa na low pressure area na may estimated pong layo na 2,265 kilometers east of northeastern Mindanao mga kaibigan. And as of now, itong LPA na ito mga kaibigan, malitan tsansa na maging isang ganap na bagyo at wala rin direktang epekto sa ating bansa. Hindi rin nakikita na potensyal na papasok po ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So bago natin mga kaibigan talakayan ito nga pong pag-U-turn ni Bagyong Christine at pagpasok ni Bagyong Leon at yung interaction nila, i-update ko muna kayo sa mga apektado po ng storm wind signal number 1 ngayong araw po ng Biyernes para makapaghanda po tayo mga kaibigan. Apektado pa rin po ng wind signal number 1 na may lakas ng hangin na 39 to 61 kilometers ang ilang bahagi po ng Batanes, Rizal, ilang bahagi ng Cavite, Batangas, Laguna, dares po ng Quezon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion po ng mainland Palawan, ilang bahagi po ng Kalayaan Island, Cuyo, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate kasama po ang Ticao at Burias Island. Sa ilang bahagi naman po ng Visayas area, apektado rin ng signal number 1. Ito pong Aklan, Capiz, Antique, kasama pong Kaluya Islands, Iloilo, Bantayan Islands, western portion po ng Northern Samar. So mag-ingat po yung mga lugar na yan mga kaibigan. Ito pong update natin, posibleng magbago kapag lumakas ang hangin po ni Bagyong Christine. Pero as of now, nagme-maintain sa 95 kilometers per hour ang lakas ni Bagyong Christine. So ganun pa rin tayo, nasa signal number 1 din tayo mga kaibigan. Ito ay tatagal po ng 36 hours pero may mga update tayo. Nakataas pa rin ang strong wind signal number 2 na may lakas ng hangin na pumapalo po sa 62 to 88 kilometers per hour. Ang mga apektadong lugar po, ito pa rin Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga,
Abra, Ifugao Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, northern portion po ng Cavite mga kaibigan, northern portion din ng Rizal kasama ang Cainta, Taytay, Angono, San Mateo, Rodriguez, Tanay, City of Antipolo, Baras, Teresa, Morong, mga apektadong lugar yan mga kaibigan, no? At ilang bahagi din mga kaibigan ng mainland Quezon. So mga kaibigan, tatagal din ito ng 36 hours to 24 hours mga kaibigan. Magdedepende rin tayo, posibleng lumakas yan or posibleng bumaba, depende sa lakas ng hangin o sa trap ng hangin ito nga pong si Bagyong Christine. So mga kaibigan ko, ang sinasabi ko nga po, balikan natin ito nga ang U-turn, no? Pag U-turn ni Bagyong Christine by next week. So bakit siya mag-U-turn mga kaibigan? Meron po tayong tinatawag ngayon, no, na interaction po ng dalawang bagyo. So ang pinaka main reason kaya mag-U-turn ito nga po si Bagyong Christine, pag once na pumasok na by next week, ito pong si Bagyong Leon. So si Bagyong Leon, inaasahan na posibleng mas maging malakas na kay Bagyong Christine pag pumasok po sa loob ng PAR. So mangyayari dito, hahatakin po ng malakas na bagyo itong mahinang bagyo na malapit sa ating PAR, no? Hindi ba? Ito actually nakakalayo, kaya yung chance ng paghatak sa kanya nangyayari. So yun po yung tinatawag natin mga kaibigan ko na Fujiwara effect. Nangyayari po yung parang pagsasayaw ng dalawang bagyo or yung interaction ng dalawang bagyo mga kaibigan, which is napaka-rare lang mangyari at bibihira lang po talaga nangyayari yan, yung ganyang klaseng mga sitwasyon. So maghanda tayo mga kaibigan, especially ang malaking bahagi po ng Luzon, Metro Manila, Calabarzon, North at Central Luzon mga kaibigan, kasama pa rin ang Isabela mga kaibigan. Lagi po tayong manalangin na sana nawa ay matunaw ang mga bagyo na to mga kaibigan. Yan lamang ang update natin for today, and please huwag na huwag niyong kakalimutan mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.